Siniwalat ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Rafi Tulfo na isang mananaya ang 20 beses nanalo sa loob ng isang buwan sa loto. At batay raw yan sa listahan ng mga nanalo na isinumite ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang PCSO bukas daw sa investigasyon. At para bigyan pa tayo ng mas malinaw na paliwanag sa isyong yan, makapanayan natin live sa studio si PCSO General Manager Mel Robles. Magandang umaga, GML. Ay, magandang umaga sa iyo. Okay. Una, para maklaro lang, galing sa inyo yung listahan. Opo. Tama. So, naging transparent po ang PCSO dyan. Pangalawa, talaga ba may isang mananaya na nanalo ng 20 beses sa loto sa loob ng isang buwan? Okay. Sa pasimula, kung sa jackpot po, wala pong ganyan. No? Yung jackpot natin. Hindi jackpot to. Hindi majority. Jackpot to. Okay. Hindi ito 642, 648. Hindi ho yan jackpot bearing. Sigurado po kami dyan dahil wala pong nananalo ng 20 jackpot games in 1 month. Pero, maaaring ang isang tao ay mag-claim ng 20 times or even more than 20 times sa ibang games namin. Hindi lang po jackpot ang games namin. Meron kaming 2D, 3D, 4D, 6D, yung mga lower tier games. At ang kadalasan dyan, ang practice talaga dyan, kahit bago pa ako dumating, ang claiming ng 10,000 and above ay ginagawa sa branch namin. Yung 10,000 and below ay pwede nang i-claim yan sa outlet. Okay. Pwede na lang i-claim yan dyan. Pero yung 10,000 and above, most likely sa branch namin na nasa munisipyo. Kapitolyo. Most likely Kapitolyo. At kung ikaw ay nasa probinsya, ang access mo lang ay outlet, pupunta ka pa sa Kapitolyo kung saan ang aming branch ay nando doon. So for that matter, ang ginagawa ng iba, makikisabay na lang doon sa may-ari ng outlet, uy, pakinaman. Siguro at a discount, maybe, or ibawas mo na pamasahe mo. Kasi yung iba walang ID, minsan physically hindi kaya. So these are regular. Bago pa ako dumating, ganyan na talagang practice yan. Paki-claim. So ibig sabihin yung nanalo, pwedeng hindi siya ang kumuha? Yes. Yung claimant ng winning ticket is not necessarily the winner. Kasi hindi ito jackpot. Hindi jackpot. Yung jackpot, personally ka pupunta sa PCSO. Ito, mga ibang games ninyo. Lower tier ang tawag namin dyan, mga mas mabababa yan. So, posible nga na 20 beses nanalo itong... Nag-claim. Let's clarify that. Okay. Posibleng 20 times na nag-claim or even more. Na hindi siya ang nanalo. Not necessarily, kasi parang pay to cash na check yan eh. Pag hawak mo, yun eh. Di ba? So sa listahan nyo, GM, na-verify na ba sino itong tao yun to? Yes, at meron pa kaming, may tinidang pa nga kaming mas malalaki. At doon nga lumabas na may mga outlet owner na talagang ganyan ang gawin. And we will present that pag kinailangan nila. We will ask them. Anong mas malaki? Masigit pa sa 20 ang pag-claim nila? Yes, ang nila. At regular, ha? Regular pa. Kasi nga, hindi ito jackpot, ha? Ito yung pang-araw-araw na nananalo ng 4D, 3D, mga 20,000, 40,000, okay. 100,000 pa nga. So, kasi 300,000 and above. Posibleng itong taong ito, utusan lang ng mga nanalo. Or pinaki nga, na pwede nga... O siya rin ang nanalo? Pwede rin siya rin ang nanalo, pero hindi conclusive yun na siya ang nanalo. Lalo na kung jackpot, hindi, imposible. Hindi, kasi kung siya ay regular na pumupunta sa PCSO dahil claimants o nanalo, siya na rin yung laging uutusan pumunta. Hindi lang yun. Pwede kasi, ba yun? Pwede ho yun. Saka yung may-ari nga ng Lotto Out, regular na kumukuha ng papel yun eh. Okay. Sa branch namin. So, very natural na kung sino man yun, makikisabay ka na kasi for so many reasons. Siyempre, pag narinig ng publiko yan, ang isa sa problema po natin ngayon ay yung tiwala ngayon sa sistema ng PCSO. Baka may iba ayaw ng tumaya dahil, may dayaan sa sinasabing dayaan. So, hindi na mamanipula po ang resulta ng loto natin. Hindi po. Yan po ay in full view of everybody at live po yan, pinanonood. Kahit sino po ay pwedeng punta sa amin eh. Basta magkasya lang po tayo sa lugar, mapapanood natin yan. Okay. At ang resulta niya ay immediately instantaneous. At 8:30 po, ini-embargo na lahat ng natayaan. Okay. Wala na makakapasok na tayaron sa sistema. At ang draw starts at 9 o'clock. So 30 minutes sa pagitan niya, wala na hong papasok. Sa reaksyon ng publiko sa sunod-sunod, may nanalo na. Ayan, sunod-sunod eh. Na-monitor niyo ho ba na bumaba ho ba ang bentahan o lalong tumaas pa dahil yung iba, syempre, na-inspired, may nananalo eh.
So ano ang monitoring ninyo, GM? Awa ng Diyos, no, it's still the same, no? Okay. Siyempre, bumaba nung nagpakabog kami, talagang by triple. Yung malakihan. Lumaki talaga eh. Isa lang ho talaga ang sikreto at napatunayan namin to paano lumakas ang sales is through the jackpot. Okay. Jackpot bearing ho ito eh. Mas malaki ang jackpot, mas marami talagang tataya. Wala na hong ibang formula. Jackpot bearing Kinwestiyon din po ni Senador Tulfo kung bakit lagi may nananalo tuwing may draw, ngayong may iloto na daw. Dati-rati, inaabot daw ng ilang buwan bago may nanalo, pero ngayon daw parang regular na dahil sa iloto. Na-monitor niyo rin ho ba yun? Actually, para i-compare mo na mas madalas, meron kang pinagbabasihan dapat eh. Oo. Kung dati 3 isang buwan, ngayon 10 isang buwan. Yun ho yung hinahanap namin dahil hindi ho namin makita yung disparity na dramatic disparity. Parang pareho pa rin ho eh. Pareho lang. Pareho lang. From year to year, titignan mo yan year to year, month to month eh. Pag sinabi mong mas matangkad ka ngayon, there's always a reference point eh. Wala ho tayong sinasabi kung bakit mas madalas. Eh kung pakita namin yung datos, hindi ro, ganun pa rin ho eh. May nabanggit ho si Senator Lotto yung code na kayo lang daw. Yung root access. O root access. Kayo lang daw ba tsaka ng assistant nyo ang may hawak nun? Hindi, root access yan. For administrative purposes yan, nakikita ko yan. Eh. Oo. Wala hong kakayahan mag-edit yan. At tinitingnan lang po dyan yung sales ng bawat branch. Ay paliwanag nyo kasi sinasabi niya pwedeng imanipula ang root code dahil ikaw lang daw at dapat daw ibigay dun sa chairman. Hindi raw kayo magkasundo nung chairman, hindi po, GM. ako po ang management. Sa contract po niyan, hindi po ako may gawa niyan. Okay. Sa contract ng Philippine Lottery System, nasa GM po yan eh. Hindi ho ako may gawa niyan. Hindi ikaw. Inabutan ko ho yan. Pero that is for the purposes of administrative. Imposible nyo hong baguhin yan dahil published agad eh. Immediately ho eh. Imposibleng ang root code, ang Root source, access, root access ang source din ng kunyari sinasabing dayan, hindi ganon. Hindi po. At ito nga ang nakakalungkot dyan. Inimbita po natin lahat ng senador na pumunta, dali ng expert nila at tignan. Ang tagal na po nun. May pumunta ba? Wala po. Wala pa akong nagpapa-unlock na Okay, pumunta. eto, tingnan nyo. Dapat daw hubang alisin muna daw ang iloto. I think we should go progressive kasi nung nakita niyo po nung nagkaroon ng COVID, no? Napagalitan pa nga ang PCSO ng mga taga-house, bakit wala kayong option? Para wala kayong, hindi man lang kayo magkaroon ng option kasi matitigil ang charity nyo pag wala kayo. And this is one of the contingencies. At actually, maliit pa nga ho dahil hindi pa naman namin pinopromote ng gusto ang iloto. Pero at least kung meron hong mangyaring ganyan na similar, meron tayong option. Okay. The world is going digital eh. So kita nyo, napakarami niyan. Hindi na kailangan makipakipa. Siya na mismo, malalaman natin. GM, ano mga hakbangin natin para may trust issue dito kahit paano, no? Para hindi ika nga sabihin na nadadaya yan at namamanipula yung resulta? Number one, I'm really making myself visible at binibigyan ko talaga ng time, ipaliwanag sa tao. At ang challenge namin na pumunta kayo, bring your experts and bring the data. Kung i-confront nyo naman kami, please bring the data. At kung galing naman po sa amin, pwede nyo naman po kaming tawagin para ipaliwanag namin yung data. Wala na pong mas authoritative sa data, kundi yung pong author. Kaya po, author yan eh. Authority siya sa kanyang ginawa. Kami po ay only a phone call away. We are always willing. Ang mananaya po ng PCSO ay sa kabutihang palad po, they continue to patronize kasi nga may nananalo. Opo. Mas mahirap yan pag walang nananalo. Okay. May invitation ka ba kay Senator Raffy Tulfo na pumuntang personal sa PCSO at makita yung sistema? Meron po. Standing pa po yun. Okay. Hindi lang po siya, pati ho lahat ng members ng committee at iba pa pong senador. Okay. Mensahe sa mga mananaya po. At At doon sa mga galit na hindi nananalo. well, kami po ay nandito para sa kawang gawa. Sa bawat taya, may kawang gawa. Tandaan po natin yun. Yun po ang aming ginagamit na slogan. At tandaan nyo rin po na kahit po kayo basher, tutulungan din po namin kayo. Ako, maraming salamat sa inyong panahon at pagpapaliwanag po. PCSO General Manager Mel Robles, ingat po kayo. Thank you very much po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.